Hello po mga Q&A. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista, U.S. Immigration Lawyer based here in San Diego. At ito po ang ating programang U.S. Visa Q&A. Ang ating pong topic ngayon ay asylum. Meron po akong client na nag-apply ng asylum dahil sa fear of persecution. Mag-asawa sila, nagpunta sila sa Amerika kasi yung NPA binalaan siya na pagdating ng weekend sila nagkita, umattend siya ng isang wedding sa baryo o sa barangay na taga-probinsya siya, taga-Gonzaga sa Cagayan. So, pinuntahan siya ng NPA doon at kinausap siya, sabi sa kanya, sa Monday, dalhin mo dito lahat ng baril dyan sa munisipyo. Kasi ang trabaho niya, driver bodyguard siya ni Mayor. So ngayon, natakot siya dahil hindi niya kayang gawin yon. Dahil paano niya didisarmahan yung buong munisipyo. Lalo na't siyang pinagkakatiwala ang tao ni Mayor. So ngayon, nag-decide siya at ng asawa niya na umalis na lang sa Pilipinas at pumunta rito sa Amerika. So ngayon, by the way, yung Gonzaga, sinalakay ng NPA yung yung kanilang munisipyo at sinunog pa yung kanilang ospital, So kaya meron siyang basihan or fear of persecution, kaya nag-apply siya ng asylum. So ngayon, mabibigla kayo at ako ay nagulat din dahil ang nagpanalo sa amin sa case niya ay ang NPA din. Kasi ang nakahingi kami ng affidavit sa isang NPA commander na siya nga ay tinarget ng New People's Army para either i-liquidate or kung ano man ang gawin sa kanya kasi nga dahil doon sa pwesto niya o posisyon niya at dahil nga maganda siyang target. So, ang reason, ipinalag namin yung statement ng NPA commander na sinasabing siya ay targeted individual at isa siya sa mga nakalista sa mga i-liquidate nila. Napakaliit ng kanyang partisipasyon sa munisipyo at sa peace and order, Although nagbo-volunteer siya sa mga peace and order organization diyan sa Gonzaga nung panahon niya. So, meron diyang organization ng tawag PARAC, mga volunteers yan. So, in short, ang tawag diyan PARAC. So, member siya nun. So, isa pang dahilan yun kung bakit siya ay na-persecute ng New People's Army doon sa lugar nila. So, nung naglitis na kami, nag-testify siya. Ngayon ay sinabi nga niya yon at isa sa mga sinubmit namin ay yung affidavit ng NPA. Ang tanong, paano namin na-establish at napatunayan doon sa judge na NPA commander nga yung nagsalita na yun at nagbigay ng statement? Meron po siyang certificate na siya ay surrendery. So may time po na nagbigay din ng ng forgiveness ang Philippine government na kapag sumuko yung mga NPA ay patatawarin sila sa kasalanan nila, and in fact bibigyan sila ng certificate. So yun po ang nagpanalo sa amin at nagbigay ng credibility doon sa mga pinagsasabi ng ating client na hindi siya pwedeng bumalik sa Pilipinas dahil siya ay merong fear of persecution. And in fact, meron na siyang past fear of persecution kasi nga nung pag-attend niya ng wedding doon sa baryo, ay nilapitan siya ng mga NPA kasi kilala siya na doon siya nagtatrabaho sa munisipyo na siya ay bodyguard driver ni Mayor. So, dalawa po ang basihan natin,
past fear of persecution and future fear of persecution. Kaya po, yung judge walang magawa kung hindi i-grant yung aming asylum application. Kaya yan po ang napansin ko kapag merong actual contact yung New People's Army dito sa ating mga applicants ay mas credible yung kanilang fear of persecution. So kaya po yung mga nag-a-apply na makarating dito sa Amerika, pwede pa rin po mag-apply ng asylum. In fact, dyan po sa south border, yung Mexico and US border, marami pong tumatawid dyan galing sa South America para mag-apply ng asylum. Meron din po mga galing sa China, sa mga Middle Eastern countries, sa Europe. Meron recently, may nag-consultation sa akin, taga Turkey. Ayun ang gusto niyang applyan, although hindi tayo natuloy na mag-represent sa kanila. Pero yun ang nire-raise nila na issue. So anyway, yan po ang isang pagkakataon na nakatulong ang New People's Army sa pag-grant ng asylum doon sa ating client na taga Gonzaga, Cagayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Isa na namang episode ang ating nagawa at sana po ay ipatuloy ninyo ang panonood at pakikinig. Tayo po ay napapakinggan sa radiophilam.com, RADYO philam.com at saka po sa Flash TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood. At pwede po ba na mag-comment kayo kung nasaan kayo para malaman ko kung saan napapakinggan itong aking programa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.